Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, syempre, ang first top 15 ko dito sa Miss Universe Philippines 2024. Sino-sino nga ba ang pumasok sa listahan natin? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago kong subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe dahil syempre, yung mananalo dito sa Miss Universe Philippines, ito yung ipapadala natin sa Miss Universe, di ba? And then, ngayon pa lang, grabe na ang bakbakan, grabe ang bardagulat, grabe ang mga eksena ng bawat kandidata. Talagang sa bawat event na pinupuntahan nila, oh my God, talagang magugulat kasi ipinapakita nilang ganda, sa styling, sa mga eksena nila sa pasarela. So, talaga doon, mamamangha ka ng bonggang-bongga dahil grabe ang mga kandidata natin. Pero syempre itong mga nakaraang araw, naglabas nga ng challenge ang Miss Universe Philippines sa kanilang Facebook page. Kaya nakamonitor naman tayo doon. Syempre nakita natin yung headshot challenge nila, yung swimsuit challenge nila, at saka syempre nandito din yung kanilang inilabas na evening gown. And then of course naglabas din sila ng introduction video at saka yung her story. So, doon napagbasihan natin na, okay, ito pala yung mga kandidata talaga. At na-amaze tayo sa kanila ng bonggang-bongga sa ipinapakita nila sa competition na to. But sino nga ba ang pasok sa listahan natin, guys? Siyempre, ito yung akin. I-share ko lang sa inyo ng bonggang-bongga. And then, ewan ko kung parehas tayo ng top 15. But for now, ito ang aking kauna-unahang top 15 list dito sa Miss Universe Philippines. So, guys, simulan na natin. Para sa akin, number 15 spot, syempre, pasok sa listahan ko ang pambato ng Toledo City na si Kim Iris, na talaga namang masasabi ko, oh my God, na-surprise ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang pambato ng Toledo ay ganito katapang pagdating sa pamumuhay. At talagang masasabi ko, very inspirational yung kanyang kwento at isa siya sa mga hinangaan ko talaga. So, kung beauty ang pag-uusapan, ang ino-offer niyang beauty dito, isa Filipina beauty na talagang pwedeng kumabog sa international pageant kasi iba ang ganda ng Pinay, lalo na kung ganito ka-oriental beauty. So, syempre, umaasa ako na magpapakitang gilas pa siya sa mga susunod niyang eksena dito sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung mananatili na ba sa ating 15 list etong si Toledo City at kung makakapasok nga ba talaga siya sa listahan ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, abangan natin niya si Toledo City. But for now, nakikita ko, she one of the strongest candidates. And then, of course, para sa number 14 spot, ang pambato ng Bulacan, si Chelsea Manalo. To be honest, si Chelsea, na-surprise ako sa kanya ng bonggang-bongga kasi hindi ko inaasahan na ganito kabongga at kaganda ang pambato ng Bulacan. Gusto ko yung mga mata, gusto ko yung mga smile niya, at gusto ko yung pagiging simple niya. Alam mo yun, nandoon na nakikita mo yung isang Pilipina na beauty sa kanya kahit alam mo na black beauty siya. And then, ayun, nakakatuwa. She's one of my sentimental favorite. So, I hope na makapasok talaga siya sa semifinals ng Miss Universe at makarating sa dulo ng competition. Pero sa mga ipinakita niya, masasabi ko naman na she one of the amazing candidate talaga. At isa siya sa mga radar ko. And then, of course, syempre, ang pambato ng Australia mula sa Filipino community, si Kimberly Street. Yes! Filipino community ng Australia. So, ako para sa akin, iba yung dating sa akin ni Miss Australia eh. Pag tinignan mo si Australia kasi, yung kanyang personality, I like yung pagiging bubbly niya, yung pagiging matalino niya, at saka yung styling talagang kumakabog. Sabi ko nga sa inyo, grabe.
hindi ako magtataka kung itong kandidata ng Australia ay makakarating sa dulo ng competition. But for now, nakikita ko sa kanya talagang kabugera talaga. At sobrang natutuwa ako sa ipinapakita niya dito sa competition na to. Isa siya sa mga masasabi kong malakas talaga. And then, of course, United Kingdom na si Christina de la Cruz Choc. To be honest, si Christina, dati pagtitingnan ko yung pictures niya, sabi ko maganda sa picture pero doon sa medyo nasusurprise ka. But sabi ko sa iyo, yung napapanood ko yung kanyang story, yung kanyang interview, ay winner naman talaga. Isa siya sa mga sasabihin mo, wow, ang galing. So, hindi imposible talaga na makalusot to sa competition na to at hindi rin imposible na baka biglang manalo kasi hindi din natin alam kung ano ba talaga yung ipapakita niya hanggang sa dulo ng competition, but isa siya sa mga maituturing kong malakas na kandidata. Kaya for me, masasabi ko na isa siya sa mga top 15 ko for now. So, yon. And then, of course, mula 11 spot. Siyempre, ang pambato ng Zambales na si Anita Rose Gomez. Yes, Anita Rose Gomez. To be honest, I'm very happy sa ipinapakita ni Anita Rose dahil lumalaban ng bonggang-bongga. Kung body ang pag-uusapan talaga naman, oh my God, palo-palo yung kanyang katawan. And then, hindi lang ang katawan, kundi yung kanyang talagang ginagawang eksena para, alam mo yun, umangat ang pangalan niya ng bonggang-bongga. Si Anita, isa sa mga nakikita ko talagang nakikipaglaro sa competition na to. At kapag pinanood mo yung kanyang istorya, talagang mamamangha ka dahil sobrang simple pero panalo. At isa siya sa mga radar ko ngayon. At masasabi ko, oh my God, talagang iba ang pambato ng Zambales dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung kaya nga ba niyang makipagsabayan katulad ng mga nangyari noon kay CJ Apiasa sa laban noon sa Miss Universe Philippines. So, kung kaya niyo ba maging first runner-up. Okay? And then, of course, ang pambato ng Pampanga para naman sa number 10 spot. So, para sa akin, Cyril Payumo, syempre yung beauty na ino-offer niya, talagang hindi mo matatawaran. Yung height, yung body, talagang masasabi ko, oh my God, kakaibang isang Cyril Payumo. At iba din ang profile nito dahil naging Miss Tourism din to, title holder. Plus, nandoon na, syempre, iba din yung mga eksena nito dito sa kanyang story at sa mga photos na inilabas niya, talaga naman masasabi ko yung winner. So, syempre excited ako para kay Cyril Payumo kung ano pa yung i-offer niya sa atin pagdating sa laban niya sa Miss Universe ngayong taon na to, Miss Universe Philippines. So, ngayon masasabi ko top 10 for me. And then, para naman sa number 9 spot, syempre, pasok ang pambato ng Northern California. Yes! Na si Kyla Jane Cutter. From the beginning pala, na-impress na tayo sa kanyang comm skills na talagang masasabi mo, oh my God, malalim na tao kung paano magsalita, mag-deliver ng kanyang sinasabi, talagang masasabi mo, may kwento ang batang to. And then, beauty, talagang may ino-offer din naman na beauty, pero syempre, nag-aabang pa tayo kung ano ba ang pasabog na gagawin syempre ni Kyla dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, for now, para sa akin, number 9 spot. And then, tingnan natin kung uusan pa nga pa ba siya sa mga susunod na laban. But for me sigurado ako dito sa batang to, nakakabugto. And then, para naman sa number 8 spot. Syempre, ang pambato ng Baguio na si Tara Valencia. Yes! Tara Valencia, oh my God. Kung orahan ng pag-uusapan, talagang swak na swak ang kanyang beauty. So, I like yung styling na pinapakita niya. Very consistent. And then, magaling din yung pasarela, kabugera, eksenadora. Talaga yan ang mga nakikita ko kay Baguio. Pero syempre, nag-aabang pa tayo kung paano nga siya makipagpukpukan hanggang sa dulo ng competition. Syempre, hindi lang naman to puro styling. Kung paano nga at kaano pa siya talaga kalakas sa competition na to. So, yun yung abangan natin. So, for me, para naman sa number 8 spot, pambato ng Baguio City. And then, para naman sa number 7 spot, oh my God, eto,
Siyempre hindi magpapahuli ang pambato ng Pasig na si Selena Alexi Antonia Reyes. Yes, to be honest, natutuwa ako kay Selena. Nakikita ko yung ganda, nakikita ko yung eksena niya. Siya, isa sa mga masasabi kong example na maganda para sa mga mommies na nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines. Talagang na-amaze talaga ako sa bawat eksena na ipinakita niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, for me, nakaka-inspired yung mga ipinapakita niya. Lalo na yung nalaman natin na parang ano ba to, niloloko lang tayo ng Miss Universe organization. Pero kay Selena talaga, masasabi ko na inspired ako na kung paano niya tanggapin ang posisyon niya bilang isang kandidata dito sa Miss Universe Philippines at kung ano yung gusto niya ipakita. Pero syempre nag-aabang pa rin tayo kung ano nga ba ang ipapasabog ng Pasig sa competition ngayon dito sa Miss Universe Philippines. But for me, Selena Alexi Antonia Reyes, isa sa mga nakikita ko na talagang very strong candidate. Kaya naman, para sa akin, number 7 spot. And then, of course, para naman sa number 6 spot, oh my God, syempre, hindi mawawala sa eksena natin ang pambato ng Cebu na si Chris Stephanie Hanson. So, ako para sa akin na silent but deadly ang kanyang eksena dito sa Miss Universe Philippines. Talagang masasabi mo, ay nako, ang tindi din ni Chris Stephanie. So, tahimik pero alam mo na may ibubuga. At ang nakakatakot, ano nga ba ang ipapasabog niya sa competition para makatungtong pa siya sa more step dito sa Miss Universe Philippines. So, hinay-hinay ang eksena pero alam mo na may ibubuga ang pambato ng Cebu. Ako hindi ako masusurprise kung makakarating to sa top 5 at kung eksena to ng bigla sa competition, lalo na sa kanilang coronation night, dahil alam ko naman na talagang handang-handa talaga makipagsabayan ang pambato ng Cebu sa competition ng Miss Universe Philippines. But for me, now number 6 spot. Chris Stephanie Hanson ng Cebu. And then, para naman sa number 5 spot, oh my God, na-amaze ako sa kanyang tawag dito, herself video dito sa Miss Universe Philippines. Ito nga ay wala nang iba kundi ang kainta na si Stacy Gabriel. Yes, nako, yung eksena niya doon, sobra nabahag yung puso ko. Yung eksena niya sa kanyang her video, yung eksena niya dito sa competition ng Miss Universe, talaga naman nasisiguro ko, buo ang kumpiyansa niya sa sarili niya, malakas at matapang ang isang Stacy Gabriel, at talaga namang masasabi ko hindi sagabal sa kanya yung liit, hindi sagabal sa kanya yung sinasabi sa kanya ng mga tao, dahil alam niya sa sarili niya kung ano at kung bakit siya nandito sa Miss Universe Philippines. At ayun yung nakakatuwa sa kanya. Sa kabila ng nakikita natin na talagang galing, eksena, talaga sabi ko sa iyo, oh my God, ang galing-galing ng pambato ng kainta. Sobrang na-amaze ako. So, syempre, nag-expect lang ako na mas maganda pang styling. So, yun yung mga inaabangan ko sa kanya, yung mga pasabog. Kasi parang sobrang simple lang na ipinapakita niya ngayon. But, tingnan natin sa mga susunod pa nilang laban kung ano nga ba ang ipapakita ng pambato ng kainta dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, para naman sa atin, number 4 spot, syempre, ang pambato ng Iloilo City na si Alexi Brooks. Yes, si Alexi. To be honest, ako si Alexi, isa to sa mga maituturing mo talagang very strong contender dito sa competition. So, syempre, impressive tayo sa kanyang comm skills dahil alam naman natin na talaga maganda ang comm skills ni Alexi. Pero syempre, nandoon din na inaabangan natin kung ano pa ba yung mga kaya nilang ipakita at ipasabog dito sa competition. So, para sa akin, isa si Alexi sa mga tinik para sa corona ng Miss Universe Philippines. And then, nakikita ko naman talaga na kakabog naman talaga ang pambato ng Iloilo. So, tingnan lang natin kung ano pa yung mga pasabog niya sa mga susunod na araw. But kung tatanungin mo ako kung tinik nga ba siya sa mga front runner lahat ng lumalaban dito, yes.
isa siya sa mga tinik talaga. So, yon. And then, of course, ang para naman sa number 3 spot, ang pambato ng Taguig na si Christy Lynn Magcari. Yes! Nako, si Christy Magcari, isa to sa mga parang masasabi ko, beauty, body, and brain. Talaga naman iba ang ino-offer ng pambato ng Taguig. Isa sa mga nakikita ko very strongest candidates dito sa competition. At talagang masasabi ko din kung beauty ang pag-uusapan, iba ang beauty na ino-offer niya. At kung ganda ng katawan, talaga naman may ibubuga talaga yung ganda ng katawan. Ito yung pwedeng makipagsabayan sa mga Latina dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sa totoo lang. But syempre, inaabangan natin yung transformation. Kung may transformation bang magaganap, inaabangan din natin kay Christy kung ano pa yung mga eksena na gagawin niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then tingnan natin kung siya nga ba ang susungkit ng corona ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines for 2024. And then, of course, isa din sa mga nakikita natin ng malakas na kandidata ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines, si Miss Baco or Victoria Velasquez Vincent. To be honest, guys, yung mga ipinapakita lately dito ni Victoria Velasquez Vincent, ito yung magsasabi sa iyo na mukhang siya ang mananalong Miss Universe Philippines ha. Yung ganun grabe din. Katulad din ni Taguig, height, body, beauty, and brain talaga naman ang ino-offer niya dito. Sobrang grabe, all out talaga ngayon dito si Miss Victoria Velasquez Vincent sa kanyang laban. Kumbaga parang itaya na natin ng lahat ng dapat natin itaya. Maipanalo lang natin ang corona ng Miss Universe Philippines. So, sa nakikita kong tapang at lakas, hindi imposible na si Victoria Velasquez Vincent ang makoronahan ngayong taon na to. At hindi ako masusurprise doon. But for now, number 2 spot, Victoria Velasquez Vincent. And then, para naman sa number 1 spot, syempre, ang pambato ng Quezon Province at Tisa Manalo. Yes! From the beginning until now, talaga masasabi mo yung consistency nandoon. Masasabi mo na plakado ang styling, plakado ang eksena, at talagang sumasabay sa laban ng lahat ng kandidata na nagkukumpit dito sa competition na Miss Universe Philippines. And then, of course, no wonder kung siya ang makoronahan ngayong taon na to. Dahil sa ganda ng profile, sa ganda ng ipinapakita, talaga namang kumbinsido tayong lahat na ang isang Atisa Manalo ay pwedeng manalo na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Do you agree, guys? So, yon. Kaya naman para sa akin, siya ang nakikita ko para sa number 1 spot sa mga nagkukumpit ngayon dito sa competition na Miss Universe Philippines. So, yan. So, kayo guys, sino guys ang nakikita ninyo na dapat talaga na makakuha ng corona ngayong taon dito sa Miss Universe Philippines? And then, anong masasabi ninyo sa in-offer ko sa inyong top 15? Meron ba kayo mga kandidata na nakalusot at hindi nakalusot dito sa mga nabanggit natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!